Alam mo, Susan at Migs, marami sa atin ang napapakapit sa patalim kapag nalalagay sa alanganing sitwasyon. Ay nako, alam mo Kuya Kim, minsan pag wala na talagang choice, nangyayari yan. Gusto niyo bang patalim? Ano? Patalim? Anong klaseng patalim yan, ma'am? Susan, ha? Ano yan? Ay, yung pang ganyan, Kung mapurol, okay lang sa akin. Hindi madidikit sa akin Pangiwan yun, no? ng sa kusina o kaya chill-chill lang. Dahil ang patalim na susunod natin ibibida, nakakatulong daw kapag may iniindang sakit. Patalim? Oo, tingnan pwede natin. pala yun. Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Mahaba at matalim. Pero hindi raw ito dapat katakutan dahil ang patalim na yan nakatutulong daw magpagaling ng iba't ibang karamdaman. Ito ang tinatawag na Instrument-Assisted Soft Tissue Mobilization o mas kilala bilang hyperblading therapy, kung saan tila kinakayod ang kalamnan ng isang tao. Nagre-release siya ng tight muscle. Kumbaga, especially target namin is yung mga athlete at saka yung mga may frozen shoulders. Nakakatakot man daw ito sa unang tingin, may dala naman daw itong ginhawa sa ating katawan. Improve yung flexibility and mobility at mag-i-increase din yung blood circulation niya. Muscle recovery mo is mas mabilis siya. Hindi rin daw ito nakakasugat gaya ng ibang patalim. Hindi naman po siya deadly kasi hindi naman po siya matalas. So parang makinis po siya na types ng blade, hindi siya totally blade na like yung pang-ahit. Mahigit 1 taon na itong ginagawa ni Richard Mabilangan, isang certified blade therapist ng iba't ibang atleta at sports enthusiasts. More on legs po yung nagiging problem nila kasi nagtatight yung hamstring nila at saka yung calves nila is laging nabubugbog kasi kakatakbo, kakatalon. Home service ang paraan ni Richard sa pag-hyperblade therapy. Sa araw na ito, ang 27 anyos na Spartan racer na si Bianca ang kanyang pasyente. So right now, ang mga nararamdaman ko is back pains, shoulder pains, and some pains din sa aking legs. Bago sumailalim sa hyperblading therapy ang pasyente, importanteng dumaan muna ito sa physical assessment. Doon natin chinecheck yung form, yung posture ni client, kung alin yung ititreat natin sa kanya, kung aling part ng muscle, kung yung tight at yung kailangan nating i-release sa katawan ng client natin. Ayon naman sa licensed physical therapist na si Ana Rica C., isang alternative medicine daw ang hyperblade therapy. Ito raw ay nasa ilalim ng Philippine Physical Therapy Association o PPTA. Lahat po kasi ng updated po na studies or yung code of ethics na sinusunod po namin, nagmumula po yan sa Philippine Physical Therapy Association. Si blading po, hindi natin siya kailangan lagyan ng gamot or operation po. More on assisting po sa mga naninigas na muscle po para po mag-increase yung movement ng pasyente and mag-increase po yung blood flow and yung healing po ng muscle. Gayunpaman, ang hyperblading raw ay hindi inirekomenda sa lahat. Naka-according pa din po ito sa medical condition ng pasyente. Pag may mga uncontrolled hypertension, may mga sakit na infection yung pasyente or kaya open wound, may cases po na hypersensitive yung patient, hindi po namin siya kinoconduct po. Ang blade therapy ay nagkakahalaga ng 1,200 hanggang 2,000 pesos kada session. Tumatagal daw ito ng 1 oras bago maramdaman ang epekto sa ating katawan. Mas okay na po yung pakiramdam ng back ko, mas nagagalaw ko na po yung mga shoulders ko, and mas flexible na po ako. Sa dami ng nauusong paraan para maibsan ang mga sakit ng katawan, laging tandaan na huwag lang basta kumapit sa patalim para sa mabilisang lunas. Laging siguruhin ang kaligtasan para hindi malagay sa alanganin. Ako si Mark Salazar. Yan ang kwentong dapat alam mo.